Sa Pasig, wala raw naliligaw dahil sa dami ng landmarks. Ang City Hall, Cathedral, at ang bagong tayong Victor Statue. Isama pa riyan ang isang lugawan na kabisado na raw ang sarap. Kung talagang landmark na sa Pasig City ang lugawang ito, tingnan nga natin kung makakarating tayo dito ng hindi gumagamit ng GPS o ng anumang navigation apps. Kailangan lang, huwag tayo mahiyang magtanong na magtanong dahil imbis na sa lugawan, baka tayo sa kangkungan pulutin. Okay, nasa Pasig na kami. Nakita kaming terminal ng tricycle. Magtanong lang tayo dito, baka alam na nila dito kung saan pupunta. Halika. Hi po. Ay, alam niyo yung yung Alex Lugawan? Alex, ako, ando po sa may Susulas. Ilang minuto na lang mula dito? 3 minutes yan. Stoplight kaliwa, tapos kakaliwa na, gaganon na kayo. Masarap pa doon? Masarap po. Tay ko nabubuhay pa lang, kilalang kilala na ko yan. Salamat po! Kaliwa. Ayun, tama, doon sa may traffic lights. Ayan na nga, ayan na pala, Alex Lugaw. Tokwat baboy. Ito na tayo, nakarating doon. Dalit! Ayun na, Alex Lugaw. Dami tao. Ay, naaamoy ko na sa kalsada. Ay, ayun na yung mga paninda niya, oh. Etlog, tokwat baboy. Hi, Mami Susan! Ay! Kayo ba yung may-ari nito? Oo, anak po ako na may-ari. Anak ka na may-ari. Oh my God, talaga naman palang. Nasa kalsada pa lang ako, naaamoy ko na. At saka, alam mo, hindi kami gumamit ng mga navigation app. Sa pagdating namin ng Pasig, pinagtanong lang namin kayo. Sikat na sikat! Naku, matitikman na rin natin ang ipinagmamalaki ng Pasig na lugawan ni Alex. Sino ba namang hindi nakakaalam sa halos 5 dekadang lugawang ito? Early 1970s nang maisipang magtayo ng tindahan sa garahe ang mag-asawang Veronica at Alex sa kahabaan ng MH Del Pilar sa Barangay San Nicolas. Yung araw kasi daanan to ng main road to, mga Pasig Quiapo, Pasig Crossing. May nag-request na maglagay ng lugaw para merienda nila mga driver. Minana ni Alex sa kanyang lola ang recipe ng lugaw na naging bukang bibig na ng mga taga-Pasig. Time pa lang ng lola ko, ng mga bata kami. Pag namamalengke yun tuwing Sabado, si lola magti-take out para sa amin magkakapatid ng lugaw dito sa Alex. Yung mga anak ko, nakatry na rin ng Alex lugawan. Sabi po sa akin ni Mama, lagi niya pong kasama si Lola na pumunta dito. Tapos ngayon po na malaki na kami, kasama niya po kami dito. Kapag Sundays, before kami pumunta ng church, pag kailangan namin mag-breakfast, dito kami dumadaan. Galing po ako sa Amerika. Nauuwi ko lang eto kaagad ang pinuntahan ko, ang Alex. Sa paglipas ng panahon, hindi raw nagbago ang kanilang paraan ng pagluluto ng lugaw. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. Saka ihahalo ang pinakuluang bituka ng baboy na tinatawag na tipo. Mahalagang malinis itong mabuti bago pakuluan para walang aftertaste o di magandang lasa. Saka ilalagay ang pinagpakuluan ng buto-buto ng baboy. Ito raw ang mas magpapalalim sa lasa ng kanilang ipinagmamalaking lugaw. Yung laman niya, malinis talaga. Kasi kapag hindi ka marunong maglinis na dito, may ibang lasa. Even yung tokwat baboy, quality talaga. Sa abot na makakaya mo yung presyo. Napakasarap po talaga. Kahit mainit, pero sulit. Walang kakaibang nakalagay. Pero, pag sinama mo yung tokwat baboy, yung suka ng tokwat baboy, dun yung naghahalo yung lasa na hinahanap ng mga tao. Sinasabi nga na parang may gayuma daw. Ito yan. Ano laman yan? Ito po yung tito ng baboy. Ay, paborito ko yan. The best lugaw na natikman ko to, ha? Ang sarap. Walang kaduda-duda. May pagmamalaki talaga ng mga taga-Pasig. Mahilig kasi ako sa laman loob, eh. Alam mo, pag malinis yan, walang lasa, masarap. Pag madumi yan, nalalasahan mo. Ito malinis. At saka ang tamang-tama yung lambot. Ay, naku, sarap. Ang sarap ng suka. Tikman din natin. Nako, paano ba yan? Mauubos ko to. Nakakahiya. Lumpia toge. Ang sarap. Dapat lang pag malaki.
Ang lugaw na piso lang kada order noon, makalipas ang 50 taon, abot kaya pa rin sa halagang 15 pesos. Yung price, hanggat kakayanin, huwag itaas, huwag lalo sa panahon ngayon natin. Ang mahal ng rice, di ba? Pero never kami naglulugaw na murang bigas. Huwag quality pa rin. Bago kami magtaas ng price, talagang kailangan sagad na sagad. Kasi katwiran ng tatay ko at ng nanay ko, babalik din naman yan. Hindi pwede gada taas, tataas tayo. Mula sa lugaw at tokwat baboy, nagdagdag na rin sila ng silog meals at iba pang all-day breakfast at merienda sa menu. Idagdag pa riyan ang sizzling dishes na sa mismong sizzling plate pa nila iniluluto. Sulit meal sa halagang 70 to 130 pesos per order. Hindi man tubong lugaw, malaking tulong ang kita mula sa lugawan para mapagtapos ng pag-aaral ang 3 sa 6 na anak ni Veronica at Alex. Nakapagpundar din sila ng sasakyan at naipatayo ang kanilang dream forever home. Sina Cherry at Richie ang namamahala sa lugawang iniwan ng kanilang mga magulang. Si Cherry ang nakatoka sa marketing habang si Richie naman ang punong abala sa operations. Naging active rin sila sa social media na nagbukas ng oportunidad para makuha ang atensyon ng food vloggers. Biglang nagsilputan ng mga vloggers. Kumbaga sa late bloomer kami. Kasi ang Alex Lucawan, kilala kami sa Pasig, but not outside Pasig. Thanks to the vloggers, kaya nakilala kami, so eto na. Dumami ang kanilang customers na nanggagaling pa sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan. Bukas ang lugawan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng madaling araw, kaya hindi na nakapagtatakang pumapalo ng 50,000 pesos pataas ang kita nila kada araw. Plano na rin nilang magpagawa ng rolling stores at food carts na ipupwesto sa matataong lugar sa Pasig. Ito ang pinakamagandang pwesto dahil malapit sa simbahan, malapit sa sakayan, malapit sa school. Ngayon, maghahanap ako ng ibang lugar na gano'n din, same may simbahan, may school, abangan ng sakyan, na pwedeng ilagay yung lugawan doon na at the end of the day, pwede rin umalis. Malayo na pero malayo pa ang tatakbuhin ng 5 dekadang lugawan ng pamilya Enriquez. Ang negosyo, bigayan ng Diyos, na kailangan, pag naisipan mo, gawin mo, sa puso mo, saka pagyamanin mo. Hanggat buhay ang business namin, buhay sila sa amin. Talagang parang kasama namin sila. Sa negosyo, di dapat tubong lugaw ang target. Siguruhin ang kalidad ng mga produkto para sa paglipas ng panahon, hahanap-hanapin at babalik-balikan para walang palya ang kita.